So lahat po ba excited? So sabihin nga po natin sa tabi, I'm glad you're here. Napakabuti ng Panginoon sapagkat napakabuti ng Diyos sapagkat ang Diyos ay patuloy na gumagalaw. Sabi mo, God is alive. Pag sinabing ang Diyos ay buhay, 24 hours a day, He is watching us. Amen. One of the best name of God, no? During that time, He is our Jehovah Rapha. Means He is our healer. Merong sinabing Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, He is our peace. Kaya yun ay nagmamanifest sa bawat isa. Amen? Amen po ba? May dakilang plano ang Diyos kung bakit minsan inaalaw ng Panginoon. Kita natin si Job, pinatunayan lang ng Panginoon sa buhay ni Job, sa anumang sitwasyon, hindi siya titigil sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Kasi alam ng kaaway na may ginagawa at ang Diyos ay may dakilang planuhin sa bawat isa. Kaya ako din ay nagpapasalamat dahil ang Panginoon ay patuloy na gumagalaw sa atin. No, alam niyo naman, nag-undergo din tayo ng ilang medication, but praise God, kahit tayo may nag-undergo, hindi kayang patigilin ng kaaway anumang sitwasyon. Amen? Lagi tayong naglilingkod, lagi tayong kumikilos para sa Panginoon, sapagkat ang nais ng kaaway ay tumigil ka sa ginagawa mong nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos na buhay. Amen? At noong ang Diyos ay kumilos, ibinalik ng Diyos kay Job ang lahat ng blessing. Sabi mo, ibabalik ng Diyos ang lahat ng nawala. Amen? Ibabalik ng Diyos yan. Kaya pag ang Diyos ay kumilos, ang sabi ng Bible sa Book of Malakay, ipapakita ko ang pagkakaiba. So, ang ibig sabihin, ang Diyos ay patuloy na gumagawa. Amen? So, ngayon tayo ay nasa preparation. So, hindi na nalulungkot ang ating television isa. May kapatid na yan, no? Amen? At meron pa pong isa yun. Ilalagay po yun dito yung monitor. Inaayos natin to at napinturahan na po, nasa final touching po tayo ng paint, yung terrace, yung CR, then bukas sisimulan po ito. Kahit kalahati mapinturahan. And by faith, after the anniversary, ay malagyan na po ng bigayan para nasa 80% na tayo. So ngayon, buksan po natin ating Bible. Sa Genesis chapter 2, verse 13, I'm talking to you about Jehovah Jireh, the Lord is my provider. Do you believe that God is our provider? Naniniwala kayo na ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat? Amen. Alam niyo nung ginagawa ko po yung teaching na ito, I'm so amazed sapagkat ang Diyos ay patuloy na pinupulpil yung mga dreams. Kanina, nagsisharing kami nung inaanak ko ni Earl. Isinishare niya yung testimony niya, yung mga prayer request nung una na nabuklat niya. Sabi ko, anak ako ganon. Lahat ng naisulat ko, sapagkat sinabi ng Bible yan, sa Habakkuk chapter 2, verse 2, write your vision so that the people may know their way. Isulat mo ang pangitain mo para lagi mong naaalala ang gagawin ng Panginoon sa iyo. So nung aking binalikan, nakita ko, ang prayer ko doon at declaration, at the age of 55, ang sabi ko sa Lord, Lord, at the age of 55, ay meron na kaming bahay at lupa. So, nung akin pong pinuronsyon, ang akin pong edad ay golden, 50. 50 years old ako nung sinulat ko po yun. Naandun sa planner ko yun. Sabi ko, Lord, 50 years na ako ngayon. Gusto ko pagdating ng 55, meron na po akong bahay at lupa. So sinulat ko yun, idinrawing ko. Pagkatapos, Lord,
siyempre, patikimin mo naman ako ng bagong sasakyan. Lagi na lang second hand ang aking dinadrive. Sabi ko, hindi naman siguro masamang humingi sa'yo. Binigyan ako ng Diyos ng verse, Matthew 7:7. Kumatok ka at ikay bibigyan. Kaya Panginoon, kumakatok ako sa'yo. Amen. Humanap ka at makakasumpong ka, humingi ka at ikay bibigyan. So nangyari, ayun na nga, at the age of 55, napulpil. Then pagdating naman ng 55, sabi ko, Lord, pagdating ko naman ng 60, hindi na kami uupa, meron na kami sariling church. At purihin ng Panginoon, this year, ako po ay 60 na. Amen. Kaya, yung mga binata, magsulat na kayo. No? Yung mga nangangarap, isulat nyo, i-drawing nyo. At yun ay lagi yung pagpipray. So at the age of 60, ako naman na may sinulat din. Pero hindi ko muna sasabihin sa inyo. Hanggang 65 years old ako. So 5 taon muna. Sabi ko, Lord, at the age of 65, ayan. Ang sinulat ko, mga bansang pupuntahan ko. Hindi ko sabihin ko anong bansa. Tapos, siyempre, sabi ko, magpuputap kami ng negosyo. So, anong negosyo ito? Sinulat ko rin doon. So, ngayon. Kasi, alam natin na ang Diyos ay God provide. Kaya, nalikha ko po itong teaching na ito because of that kind of prayer na napulpil. Sabi ko, hindi masamang mag-pray, hindi masamang mangarap, at hindi masama na magdeklara ka. Sapagkat ang Diyos ay buhay. Amen. Kung ikay nakikipag-usap sa patay, wala kang aasahan. Amen. Ay nakikipag-usap ka sa buhay. O, di sabihin mo, may aasahan ka. Sabihin mo, kausapin natin ang buhay na Diyos. Okay, dito sa Genesis 22:13, meron lang po ditong verse na napakaganda. Pastor Coran, ito na lang isa. Bakit yan mo dito? Ito na lang. Ang sabi ng Genesis chapter 22, verse 13, nais kong balikan natin ang kasaysayang ito. Ito yung kasaysayang kung paano si Abraham ay kinausap ng Diyos upang ihandog niya ang kanyang anak na si Isaac. So, mahaba ang istorya, pero akin babasahin lang yung main viewpoints kung bakit nangyari yon. Kasi sabi dito, paglingon niya, may nakita siya isang lalaking tupa na ang mga sungay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Verse 14, kaya't ang lugar na yon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. Stop mo na ito. Si Yahweh ang nagkakaloob. Sabihin nga po natin, si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Sabihin mo, may nakalaan ng Diyos. Sinabi ng Bible at hanggang ngayon, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. So mahaba istorya, pero ang pinaka-root word ay nung kinausap ng Diyos si Abraham, na ihandog niya ang kanya Isaac sapagkat may pangako ang Diyos na gagawin, ang magiging lahi niya ay magiging sindami ng bituin. Ang kanya magiging lahi ay magiging sindami ng buhangin. So ang ibig sabihin, you will be the father of many nations. Imagine that, promise na yon. Amen. Pero alam natin, God is a God of promises. Do you believe? God will fulfill what He promised. So pero alam natin, ang promise ay mayroong proseso at mayroong testing. Iba ang temptation, nagpababagsak. Ang testing, nagpapatatag. Tandaan natin, ang tukso nakapagpapahina yan. Pero ang pagsubok, nakapagpapatatag. Kasi may pinatutunayan ka sa harap ng Diyos at may pinatutunayan ng Diyos sa iyo. Kaya,
anuman testing ang dumadaan sa atin, nagpapatatag yan. At dahil nga sa katatagan, hindi po tumigil si Abraham. Maaga-maaga siyang gumising, Ikinukwento ko lang po yung kasaysayan ng Genesis 22. Maagang-maaga, inihanda ni Abraham at si Isaac at pasampasan na yung kahoy na gagamitin sa alay. Pero may sinabi po si Isaac na kanyang anak, Ama, handang-handa na po ang ating mga gagamitin sa pag-aalay. Pero nasaan po ang handog? Alam niyo, sabi ni Abraham, Anak, God will provide. Amen? Amen po ba? So, to cut the story, na andun na sila sa bundok, at nung tagpong sasaksakin na si Isaac, pinatigil ng Diyos, huwag mo saktan ang anak mo, napatunayan ko na. Alam nyo, pag ang testing ay nangyayari, merong gustong patunayan lang ang Diyos, na ang anak kong ito ay totoo. Kaya ang kaaway, nabubukulan doon. Tinan mo, kahit anong problema, naglilingkod, kahit anong nararamdaman, nagpupuri, kaya Satanas, umalis ka na. Amen po ba? Alam natin yung Matthew chapter 4, verse 10 and 11, matapos subukin ng demonyo si Jesus Christ, ang sabi ng verse 10 and 11, iniwanan ni Satanas si Jesus at dumating ang anghel. Ang ibig sabihin, sa panahong ito, wala na ang kilos ng kaaway. Nagpapadala na ng Diyos ng anghel upang ikaw ay dilibira ng pagpapala. Amen? Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya dito mga kapatid, napakahalaga na maunawa natin, God will provide. Amen. God will provide. Noong Sunday, tinuro ko po yung word na keep your faith alive. Amen? And I declare, Lord, sa susunod po, meron na kaming telebisyon. Amen. Purihin ang Panginoon, dire-diretso ang ating papintura. Ito po ay nakuha po natin ang dating 29,000 nag-sale, naging 22,500. Ito po ay 32,000, naging 25,000. Amen po ba? So makikita natin, in the span of 1 month, ito yung ating i-declare, God will provide. Amen? Palapakan natin si God. Kaya, may dahilan ng Diyos, think about this, may dahilan ng Diyos para isagawa ang kanyang pangako. Kasi bakit? Ginagawa naman natin ito lahat para sa Diyos eh. Pag na-please ang Diyos, kikilos siya sa kanyang mga pangako. Kita niyo si Abraham. Na-please ang Diyos sa ginawa ni Abraham. Ang sabi ng Panginoon, sige nga, ikaw ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin. Nagkaanak, isang anak si Isaac. At pagkatapos hihingi pa ng Diyos. O ihandog mo anak mo si Isaac. Hindi nag-murmur si Abraham. Hindi siya nag-reason out na, ay grabe ka naman Lord. Pinangakuan mo ako ng sindami ng bituin ng aking lahi. At pagkatapos ipaakiyatin mo ako. At ihahandog ko, ay saan ako magsisimula? Pero hindi alam ni Abraham, nasa testing lang siya. Hindi lubusang gagawin na patayin niya at mawala ang kanyang anak. Meron lang pinadaan. At mula noon, matapos ang testing, naganap na ang lahat ng pangako ng Panginoon. Amen? At namatay si Abraham na pinakamayaman sa kanyang lugar. Amen. Kaya sabi mo, maghintay ka. Tinutupad ng Diyos ang pangako na sa iyo. Amen? Amen. So dito, makikita natin, in my outline, when we look at the Israelites, we see the threefold progression that they took. Kung titingnan natin, pag-aaralan po, makikita natin yung progreso. Sabi nga natin, progressive. Sabi mo, progreso. Sabi mo, by progress. May pag-unlad, may pagbabago. Ano itong nangyari po sa ating mga kababayan sa Israelita? Unang-una, nung sila'y nasa Egypt,
Ang Ehipto ay tinaguring the life not enough. Kulang at kulang. Nasa Ehipto sila eh. Nawala ang kanilang sariling identity. Nabilanggo sila. Amen? Hello? Na-under sila ng dominating nation, Egypt, the powerful nation. Wala silang kakayanan. Hindi sila nagtatanim sapagkat alipin sila. Ang tawag ko doon, not enough. Nung pinalaya ng Diyos sa Ehipto, nangyari, naglakbay sila sa wilderness. At nung sila ay nasa wilderness, ang tawag ko doon ay just enough. Sabihin natin, just enough. Sabi mo, just enough ba buhay mo? Ang ibig sabihin, meron lang. Pero may pangako ang Diyos na promised land na mararating ng Israel at ang tatawag doon ay more than enough. Amen. Hello? Pero ang Israel ay hindi tumigil paglalakbay. Bagamat yung iba naghinto na sa wilderness. Kasi nasatisfy na sila dun just enough eh. Hindi sila ginugutom, just enough. Amen? Hello? Hindi sila nagugutom, just enough. May sweldo sila, just enough kung kayo nag-work. Just enough. Ang ibig sabihin, kumakain kayo 3 times a day, just enough. But do not stop to the wilderness. There is a promised land na ang mararanasan mo, more than enough. Amen. Yung bang sasahod ka na meron ko pang pera sa ATM, nakatumbas ng isang buwang sweldo mo pa. Masasabi mo, more than enough. Sabi mo, mangyayari ito sa'yo. Masasabi mo, pag ikaw ay naando sa Ehipto, lumaya ka na sa Ehipto. Kasi gano'n na Israelita eh, Moses! Lalo nung sila nasa wilderness, Moses, ano ka ba? Dinala mo ba kami dito para mamatay? Kung hindi ka magdidipa, hindi kami kakain. Walang tinapay na nalaglag. Mabuti pa bumalik na kami sa Ehipto. Not enough. Sa wilderness, just enough. Pero inaakay sila ni Moses sa promised land na ipaparanas ng Panginoon sa kanila, more than enough. Amen. Hello. Amen. Yung owner na nasa labas, tinanong ko kanina, just enough. Pero kapatid, kung sino may-ari ng owner, one day air condition na yon. Because more than enough. Di ba? Kasi nagsimula kami na sasakyan bisikleta bitek. Sabi nga nung mga, ano sasakyan mo, pastor? Bitek. Bora, Honda ka? Hindi, bitikleta. Oh. Amen? So nagpa-assemble ako ng piyera. So alam nung iba yon, piyera, kulay light blue yon, dark blue. Tapos nabago, naging second hand, na talagang misa itutulak mo pa. Pero sabi ko, Lord, ito. Pero purihin ang Panginoon na andon. Hindi masama yung more than enough. Sabi mo, hindi masama more than enough. Kasi Jehovah Jireh, the Lord provide. Amen? Amen po ba? Kailangan, pag may more, alam natin na ang Diyos ang mag-glorify. Amen. Nabless ako doon sa ikinuwento ni Earl. Na-absorb ko yun No? Ang nalimutan lang nung nagtumakbo, ang kinuha niya, gustong marami. Ay ang usapan, makabalik ka. Ay hindi nakabalik. Kasi maraming tumakbo, nagkaroon ng katuparan ng pangarap. Yung nga lang, imbis na magkaroon na wala kasi hindi bumalik. Imbis na may more than enough, just enough, ang nangyari, not enough. Kasi bakit? Ang usapan ng bossing niya babalik ka. Ito yung more than enough. O sige, puntahan mo yung narating mo. At mula doon, takbuhin mo, sa'yo na yan. Yun ang more than enough. Kasi, obeying to the rules leading to more than enough. Sabihin natin, obeying to the rules leading to the life more than enough.
Kasi ang Diyos may instruction kay Abraham. Maagang-maagang gumising. Ihandog mo ang anak mo. May instruction siya, di ba? Amen po ba? Ang ibig sabihin, may ipinagawa ang Diyos kay Abraham, kaya nangyari yung more than enough sa kanya. May ipinagawa. Kaya makikita mo, Lord, ito, iba yung kilos mo. Magsusurvive ka, just enough. Nagtatrabaho ka, just enough. Pero ang nais ng Panginoon sa iyo, more than enough. Amen? Amen po ba? The Lord desires to take you to the new level of faith. Repeat after me from this word. The Lord desires to me to the new level of faith, to the new level of ministry. But I have to be willing to get out of just enough level to allow God to take me to more than enough. Amen. Kailangan i-desire mo yun. Mararanasan mo yung more than enough kung ikaw ay sasabihin, Lord, hindi na. Ayoko nang mangyari ito. Di ba? Amen po ba? Enough is enough. I need more than enough. Amen. Hello? Naalala ko nung nabubuhay pa si Helen Bella. Namatay yung kanyang anak, nag-service. Pagkatapos naandun sila sa San Pedro, naging karoon opportunity na mapasama ako. Naandun si Connie Reyes, bago pa lang naboborn again. Tapos si Helen Bella, so maraming artista, Fred Galang, yung mga kilalang artistang naborn again nung araw. At alam nyo, isi-share ni Helen Bella, yung kanyang buhay ng Egypt, yung kanyang buhay ng wilderness, at yung kanyang buhay na mangyayaring kinasasabay kanya sa promised land. Amen. At one word kasi ito yung upuan nila, naandun lang ako eh. So ako, nagkaroon ng spiritual marites. Amen po ba? Amen. Rinig na rinig ko, sabi niya kausap niyo si mama niya na namatay. Purihin ng Panginoon ay na-deliver ako. Kaya si Helen Bella, siya po yung may isang anak na bingot. Ba't ko nalaman kasi yung pisang ko, may nakaanak ng bingot, sinabing ospital na bibila noon, Chupon. At nung pumunta sila doon, pinakayaw na pala ni Helen Bella dahil may anak siyang bingot. Pero ngayon, yung anak na bingot niya, pastor sa Amerika na gumaling na opera. And to cut the story, nagkaroon ng magandang buhay. At ang word na narinig ko ito, ang sinabi niya sa mama niya, Mama, enough is enough. Tigilan na natin ang mali. Mali eh. Amen po ba? Ang mali, kailanman, pagdating sa dulo, mali pa rin niya. At nung sinabi niya yung sa mama niya, enough is enough. And after 3 months, yun nga, kinuha ng Lord, pero na-deliver. Nangyari enough and enough. At ang nangyari, nagkaroon sila ng living na more than enough. Amen? Amen po ba? Sometimes, God allow everything to say, enough is enough. We want the life more than enough. Amen? Amen po ba? Putulin na dapat putulin. Dahil yan ay tama na. Ngayon, mararanasan natin ang more than enough from the Lord. Amen ba? Amen po ba? Do you want to experience more than enough? So enough is enough. Amen. Hello. Hindi pwede natin dalhin sa bago ang luma. Ang sabi ng Bible, ang bagong alak inilalagay sa bagong sisidlan. Amen po ba? Kahit bagong taon, bagong pangarap, inilagay mo sa lumang sisidlan, sasabog yan. Amen? Amen po ba? Kaya kailangan ang bagong alak ilagay sa bagong sisidlan. Amen. Amen po ba? At mararanasan natin
yung God's outpouring of God's more than enough. Hello? Hello? So meron lang po ako dito ilang bagay na ma-share sa inyo. How can the Lord turn your not enough or just enough into more than enough? Paano natin maranasan? Ang sabi dito, sa Deuteronomy 15, 13, 14, at huwag niyo silang paalisin ng walang dala. Sa halip, bibigyan niyo sila ng tupa, trigo, inumin at langis mula sa mga pinagkaloob sa inyo ni Yahweh. Our God is a generous God. Do you believe that? Our God is a generous God. At maranasan natin to. The first things we experience, God provide, listen to this, point number 1. God will provide through the hand of men. Amen? Hello? Through the hand of men. Ang Diyos ay gagamit ng mga tao para ikaw ay bigyan. O magpuprovide ang Diyos ng tao para ikaw ay ihango sa kalalagayan mo. Okay, let us visit the history of Joseph. Sa Genesis chapter 45, verse 4 to 8. Ang sabi po dito, lumapit ito yung panahon na si Joseph ay dinala ng Diyos kay Pharaoh, right? Si Joseph the Dreamer, kilala natin, di po ba? Amen? Alam naman natin ang nangyari doon, short story about yung panag-inip. Yung panag-inip na 7 taong kasaganaan, 7 taong tatuyot. Pero makita natin, si Joseph ang ginamit para i-bless ang kanyang bayan. So, inalaw ng Panginoon, naglakbay. So, ano nangyari ngayon? So, nung nagkaroon ng katuparan na ang tagtuyot, lumapit ngayon ang pamilya ni Joseph kay Joseph. At ito yung conversation, makinig kayo. Lumapit kayo, sinabi ni Joseph, ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang iyong kapatid na ipinagbili noon sa Ehipto. Kasi hindi nakilala nung mga kapatid si Joseph, gumanda lalaki. Kasi iba ang suot. Kasi nung unang panahon, ma-identify mo kung ikaw ay royal family sa suot mo. Ay si Joseph, masagana na kinakain sa Ehipto. Naging prime minister ka. O, kita niyo yung mga senador natin, ang gugwapo. Lalo, di gwardiya pa. Di ba? Amen po ba? Ganon ang kalalagayan ni Joseph. Nasa higher rank siya na as government official. Pero ang ganda na napulot ko dito. Tingnan natin. Ngunit huwag ninyong ikalungkot. Ito ngayon. Ngunit huwag ninyong ikalungkot. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili. Sabi mo, huwag mo sisihin ang sarili mo. Huwag kang malungkot. Amen? Ano sabi dito? Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Ang Diyos ang nagpadala. 2 taon pa lamang ang taggutom. 5 taon pa ang darating at walang aanihin ang mga bukirin. Kasi 7 taon nga eh. Kasi nung 7 taong kasaganaan, si Joseph ang ginawang prime minister ni Pharaoh. Siya yung nag-manage ng Egypt. Kaya yung first 7 years, nag-ipon siya. Nag-ipon ng tubig, nag-ipon ng pagkain. So after that, nangyari na yung 7 years na tagtuyot. Ay 2 taon, yung kanyang pamilya, naghanap na. Naghanap. Kaya sabi, huwag kayong malungkot. Pinadala ako ng Diyos dito. Ang sabi ng verse 7, pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Amen? So nakita natin, ang Diyos ay hindi lang concern sa isa, ang Diyos ay concern sa lahi mo. God will preserve our generation. Amen? Yung mga nanay, ang Diyos ay concern sa lahi mo. Hindi pababayaan ng Diyos yan. Naniniwala kayo doon?
Amen? Hindi pababayaan ng Diyos. Ano sabi dito? Kaya, hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ni Pero, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong Ehipto. So, the first point, God will use the hand of another man. Imagine, ginamit ng Diyos si Pero para buhayin sila. Naniniwala kayo doon? Amen? Alam ng Diyos ang programa na ang lahi nyo ay magugutom dahil sa propesiya. Pero ang Diyos naghanda na ng solusyon. Wala pa ang problema, may solusyon na ang Diyos. Amen? May ginagamit na ang Diyos. Amen? Imagine, kano-ano ni Pero si Joseph. Alila. Before, binili siya para makatawid ng Egypt. At ginawa siyang alila. Nakuha niyo po ba? Ni Potiphar. Ginawa siya. At pagkatapos, yung asawa niya, pinagbinta pa siya ni rape. Ang daming problema. Ikinulong. Amen? Pero, may solusyon na ang Diyos. Dahil doon sa kulungan, naandoon ang the best men na malapit sa hari. Yung tinatawag na taster, yung tagalasa ng pagkain. Pinakamalapit. Kaya si Joseph, doon pa lamang sa loob ng bilangguan, nag-i-interpret na ng pangitain. Kaya nung lumabas yung cupbearer ni Pero, eto ngayon ang panaginip ng hari. Ano siya? Problemado dahil may napanaginip, wala makapag-interpret. Lumapit ngayon doon yung bearer. Sir, bossing, di ba ako pinanabilanggo? Oo, paraning ka eh. O, di ba? Pero boss, yung panag-inip nyo, may solusyon. Bakit? Doon po sa bilangguan, may nakasama ako na ang pangalan ay Jose. Siya po yung nag-i-interpret ng panag-inip. Kung gusto nyo, bossing, patawag natin. At para yung panag-inip nyo ay mabigyan ng solusyon. Amen? Amen po ba? So may solusyon na. So ayun, mula po doon sa bilang, from prison, the Lord bring Joseph to palace. Amen? Siguro sabi ni Joseph, oy, malaya ka na. Bakit? Pinatatawag ka ng hari ba? Sino may gawa? Ang Diyos. And to what the story, nung sinabi nga, tinakot pa, o sige ikaw, pag hindi mo na-interpret, patay ka. So si Joseph, alam naman natin, tao ng Diyos. And to cut the story, yun na nga. At ito yung conversation dito. Yung mga kapatid, nabalitaan nila, nung sila 2 taon na walang ani, 2 taon walang lahat, nabalita nila. O, dun sa Ehipto, may supply. Yung nga lalapit tayo sa tao doon, ang pangalan ay Jose. Hindi nakilala ng mga kapatid. Pero si Jose, kilala sila. Ako yung kapatid niyo. Siguro sabi ng mga kapatid, ako gagantihan kami nito. Amen? Pero hindi. Niloob ng Diyos, ako'y marito, ako'y pinauna ng Diyos para iligtas ang ating lahi. So alam niyo ginawa ni Joseph? Hindi siya binigyan ng rasyon. Ang ginawa niya, pinauwi. Kaunin niyo, tatay, dito na kayo tumira. Amen? More than enough. Kung rasyon, just enough. Katulad din ng mga kababayan nakapila. Bibigyan ni Joseph, just enough. Pero ang pinaranas ng Diyos sa pamilya ni Joseph, no. Hindi kayo bibigyan ng rasyon, just enough. Kaunin mo si tatay, pumunta kayo dito kayo tumira, kung saan ako kakain kayo, anumang buhay ko, buhay nyo. And that is the life of more than enough. Amen. Hello? Pero yung proseso, ang pait. And let us study life of the process.
Kasi pag hindi natin natutunan yung life process, paulit-ulit lang. Kasi may tinuturo ang Diyos eh. Naniniwala kayo may tinuturo ang Diyos? Amen po ba? Kasi repeat and repeat and repeat and repeat. Pero pag nagkaroon ka, just enough. Hindi na maulit yung putol na. And we are living more than enough. Amen? Hello? Palapakan natin ang Panginoon. So dito makikita natin, God used men or the hand of men. God used Pharaoh to provide for the people of Hebrew. Hindi kalahi, pero ginamit ng Diyos. Minsan may gagamitin ng Diyos. Kahit hindi Christian, gagamitin ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kasi mahal ka ng Diyos. Mahal ka ni Lord. Sabi mo, mahal ka ni Lord. Kung wala ka, gagamit si Lord ng ibang tao. Amen? Magugulat ka na lang. Kasi bago dumating ang problema, ang Diyos may solusyon na. Kaya ang kailangan lang, anong sabi nga, just stay and see the salvation of the Lord. Tumindig ka lamang at ipakikita ko sa iyo ang kilos ng Diyos. Amen. You want more than enough? So let us decide just enough. Dahil merong more than enough. Amen? Alam niyo, nung pinagpipray ko to, hanggang kagabi, Lord, after the anniversary, ang buhay namin, Panginoon, kung not enough, just enough, bring life family to the life of more than enough. More than enough, Lord. More than enough. Na mabibigyan ka ng kaluwalhatian, ang sabi ng John 15, mabibigyan ng kaluguran pag ang kanyang mga anak ay namumunga na sagana. The fruit, one of the fruit is the fruit of your labor. Promotion after promotion will experience, will flow. Amen? Kasi promotion not come from other people, not from the east or west. Promotion comes from the Lord. Amen? Sabi mo, promotion comes from the Lord. I-testify ko lang si Chef, si EJ. Sabi ko, tuntua ako ngayon, bless. Dahil nalipat siya sa isang company. Nag-change siya ng company. Nung siya bumalik, kinukuha siya ng isang attendance natin sa Bermuda. Pero pa, dito muna ako. Meron akong inaplayan at ako po ay nag-put test, nagluto ako doon. And praise God, nakalipat na siya. No? Isa pong Spanish restaurant. Biro mo doon, laki. 20 ang chef. No? Biro mo, 24 hours. Lahat ng mga Espanyol, ang buong Dubai, doon nakain eh. Nagpapaluto. Sabi ko, anak, that is the life of more than enough. Nga lang, dapat ito, makinig po kayo. Be a good steward. Pag hindi ka naging mahusay na tagapag-alaga, tagapag-manage, God one day will account you. In Matthew chapter 25, binigyan ng kaloob na 5, binigyan ng 3, binigyan ng 2. Yung binigyan ng 5 ay kaagad niyang ininegosyo. Ang nakalulungkot yung 2 ay binaon sa lupa, walang ginawa. Kaya ang sabi ng accountant na ang ating Panginoon, yung wala, inalsan pa. Yung mayroon, binigyan pa. God is unfair? No. Hindi unfair ang Diyos na yung wala'y wala pa. Hindi. Kasi bakit? Hindi sila napagkatiwalaan. Amen? Tandaan natin, to experience the great provision of God, anumang meron ka. Listen to this, mga estudyante. Binibigyan kayo ng baon ng nanay niyo. Ganun niyo ito ini-steward.
Di ba? Doon pa lamang iba-manage nyo na ang baon. Ang baon ko ay 100 galing sa mama ko, yung 10 piso kay Lord. Amen? Doon pa lamang, nagiging good manager ka na. Amen? Ang baon ko sa loob ng 1 linggo, 500, yung 50 pesos kay Lord. Be a good steward, o Panginoon. Bakit? Pag kayo napagkatiwalaan sa 100 araw-araw, sooner or later, pagtitiwalaan ka ng Diyos ng 1,000 araw-araw ang sweldo mo. Because God is more than enough. Hello? Hello? And God use people around you. Your boss will bless you. Amen? And that is your boss. The boss of Joseph is Pharaoh. Maayos ang trabaho ni Pharaoh, ni Joseph. Yung wisdom ng Lord nasa kanya. Naging good manager siya. Na-manage niya ang Egypt, right? Amen po ba? Amen. Na-manage niya. Yung dakilang problema ng hari, siya nagbigay na solusyon. Kaya yung Pharaoh ay sitting pretty. Bakit? Thank you, I have Joseph. Sasabihin ng employer niyo, thank you, I have you in my company so that I will promote you to give you a salary of more than enough. Amen? Yung bang, sir, pasensya na po kayo, na-traffic ako, ang hirap sumakay. Magulat ka after 2 months. Eto, marunong ka ba mag-drive? Opo, bibigyan ka ng company sa sasakyan. More than enough. Hello? Amen. Amen po ba? Kasi ang Lord na nagtitiwala. Gagamitin lang ang tao, other hand, to provide for you. Amen. My employer is God, and God will provide all my needs. Amen? Amen po ba? Hello? Yes, dahil marami gastos ang church, talagang kulang ang sasabihin na natin dahil ang dami nating gastos. Pero, ang ginagamit ng Lord, ibang tao. Para sa akin. Yung manager ng mga anak ko. Amen po ba? Binibless yung mga anak ko. O Papa, praise God, babawi ako sa'yo. Glory to God. Hello? Ang kailangan lang maging mabuti kang katiwala to experience the life of more than enough. Amen? So kung ikaw empleyado, like Joseph, you carry the wisdom of the Lord. Amen? One day, yung CEO ng company magtatanong sa'yo. One day, supervisor mo, lagi magtatanong sa'yo. Amen? At masasabing, thank you sa contribution mo sa company. Amen? Amen po ba? Naalala ko nung step, pinag-aral ng company habang nasa Dubai. No? Pinag-aral siya, sabi ko, take it. Nung umuwi siya, iniba na opisina niya. Mas malaki, may 3 na siyang tauhan. Amen. Kasi naging mabuti ka. Kung ikay taga-walis na opisina, walisin mo ng ayos. Hindi yung, Amen po ba? Gawin mo na ang Diyos ang pinaglilingkuran mo. Amen. Kung ikaw supervisor, gawin mo ng ayos. Huwag mo sasabihin, kuripot naman ang boss ko. Kuripot ng trabaho ko. No. Amen? Ibigay mo yung the best. And one day, hindi ka mapansin ng boss mo, pansin na pansin ka ni Lord. At mangyayari yung more than enough position para sa iyo. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya be a good steward, what you have. Ang sabi nga ng Bible sa Revelation, hold on what you have. So nothing take away your crown. Para hindi manakaw ang corona sa iyo. Amen. Kaya kung tayo mag-evaluate, Lord, ano na yung pinagkatiwala mo sa amin, sa akin na naging faithful ako? Amen? Amen po ba? Amen.
So sa maliit, pagkatiwalaan ka, you will be entrusted for the more many things. Amen? Amen po ba? Kaya napakahalaga, God use other hand or other people to provide for you. Gagamitin sila ng Diyos. Amen? Naalala ko yung mag-asawa, Pastor Conrad. Hindi naman attendees, pero nag-extend ng 30 grocery, di ba? Amen? Nasabi sa kanila, sige, magbibigay ako. Sorry. Kasi may inaasahan kaming magbibigay, bigla hindi naman natuloy. No? Pero God will provide. So, inipon ni Pastor Conrad dito yung mga tao. So, sinire niya. So, dinala yung bigas nung ninong nila. So, makita natin, gumagamit ang Diyos ng ibang tao. Kaya your employer is other hand. Your boss is other people, other hand. So be faithful, be a good steward of your position. Work, work. Work is a blessing. Amen. Naniniwala kayo doon. Okay, tuloy tayo. Luke chapter 6:38. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal. Sabihin mo, hustong takal. Ang Diyos gusto lagi. Hindi ka pagkukulangin. No, sabihin natin, hustong takal. Sumunod the word, siksik. Sumunod the word, liglig. Umaapaw. Biro niyo, umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat ang ginagamit niyo sa iba, ay siya rin gagamitin ng panukat sa iyo. Kaya makikita natin, the more you give, the more you receive. Naalala ko po yung nabubuhay yung lolo ko sa mother side. Yung lolo ko ay sa bukid namin sa Santa Cruz. May mga alaga. Ay pag po bakasyon, ako po'y sumasama sa paggapas. Kaya marunong po akong maggapas. Ay, nakarit nga ako. Pag ganun ko. Naghahataw kami, ngayon treasure na. Meron po tinatawag sa partihan sa bukid. Yung tinatawag na sa ikapito. Alam niyo yung nagbubukid, ikapito? Yung 6 na lata sa may-ari. Yung 7 lata doon sa naggama. O ibig sabihin, yung nag-alaga. Nakuha niyo po ba? Ito ngayon, makinig kayo. Yung lolo ko, siya tumatakal doon sa 6. Pagdating sa ikapito, Jane, diga. Adi ka na. Pag mapupuna, hiyok! Sabi ng may-ari, dandahan, masisira lata. Kasi puno, siksik, liglig, umaapa. Tanalo, yung sako. Sabi ng may-ari, parang isang lata kalahati na isinali. Hindi po, isang lata lang yan. Kasi siniksik, niliglig, pinaapaw. Yan ang pangako ng Panginoon. Amen po ba? Hello? Iba po yung sinasabi ng Bible dito na hustong takal. Husto lang. Pero ang sabi, meron pa siksik, may liglig, umaapaw, ang ibibigay sa'yo. Sabi mo, ibibigay sa'yo. Dahil ano sabi dito, sapagkat ang panukat na ginagamit nyo sa iba, kita nyo, sa iba, kasi pag sukatan sa'yo, punong-puno eh. Subukan mo, pag ikay nag-celebrate ng Jollibee, pag sa'yo, grande. Pag sa iba, isang chicken joy lang, okay na. Kasi ibang tao eh. Nakuha niyo mo ba ako? Hello? Pero sabi ng Bible, pag sa iba mo ginawa yan, yung panukat na ginawa mo, siyang sukat na gagawin sa'yo. Amen? Hello? Amen po ba? Kaya ang Diyos ay napakabuti. Alam niyo, I'm not boasting anybody, even myself. But ever since, talaga ang Diyos ay more than enough. Ako naggagamot. Pero alam niyo ba, ako pa sumasagot ng gamot ng nanay ko buwan-buwan?
Ako din ang sumasagot ang gamot ng kanyang bunsong kapatid na lalaki buong buwan. Hindi ko iniisip na, ba't ganun, no? Nasettle ako na pag ako'y sumukat sa inyo, ang Diyos ang magbabalik sa akin. Hello? Do you believe that monthly may sumasagot ang medication ko from other nation? $100 a month. Alam ni Mrs. yun. Bishop, nagpadala ko sa gamot mo. $100, 5,200, nag-withdraw ko sa isang, Cebuana. Kasi yung sukat ng ginamit ko, hindi ako nang hinaya. Na ito, pag 50 araw yan, ito po yun sa kapatid mo si Jimmy, pag 50 araw. Sa akong bigas din yun para sa akin. Pero iniisip ko, yung sukat na ibinibigay ko sa iba. Kasi ito, minsan pag sukat sa'yo, todo-todo right? Amen po ba? Pero pag sa iba ka nasusukat, tama na yan. Sumusupar na yan. Huwag yung titipirin ang magulang nyo o ang ibang tao. Kasi yung sukat na ibibigay mo sa kanila, dodoblehin ng Diyos ang sukat sa iyo. Amen? More than enough. Amen. Kaya nung isang linggo, busy ako, pinadala ko. Sabi ng nanay ko, umiiyak daw. Sabi nga ng kapatid ko, ba, ikaw lang pa naggagamot dito, 50 araw lagi yan. Nakuha niyo po ba? Kasi maliwanag ang sabi ng Bible eh. Kasi alam niyo, pag ang Bible nag-utos, abay totoo. Kaya sa dito malinaw, yung panukat na binigay mo sa iba, ay siya din sukat na gagamitin sa iyo. Ibig sabihin, pag ikay nagbigay ng husto, makinig kayo, husto rin bibigay sa iyo. Pag ikay nagbigay ng siksik, siksik din ang bibigay sa iyo. Pag nagbigay ka ng liglig at umaapaw, liglig at umaapaw din para sa iyo. Amen. Kaya God is more than enough. Kaya sabi ni Joseph sa mga kapatid, yung iba nakapila. O, bigyan nyo. Kasi siya ang prime minister eh. Nakapila, biro mo, daming rasyon. O, bigyan nyo rasyon. Ang tawag ko doon, just enough. O, di ba, nakaranas tayo ng rasyon-rasyon, di ba? Amen, sino nakatanggap dito ng ayuda? Ako nakapirma, hindi dumating eh. Sabi ng misis ko, pirma ka ng pirma eh. Pinapunta pa ako sa barangay, hiningan pa ako ng ID. Excited ako. Sabi, naghintay ako, wala. Amen po ba? But God is more than enough. Nising ko, hindi talaga wala akong natanggap. Sabi nung kapitan, ang ganda ng bahay mo, may kotse ka pala. Ay, hulugan po yan. Pero, God is more than enough. Amen. Hindi tayo nagkulang ng pandemic. Amen. Kahit ang church natin hindi nagkulang. Kung kailan pandemic, doon tayo nagpatayo. Biro mo yon. Kung kailan may nawala ng trabaho, nuhinto ng trabaho. Kasi bakit? Again, may solusyon na lagi ang Diyos. At ito, sooner or later, magkaroon second floor, yung mga bata na andon, sabi ko, Lord, more than enough. Amen? Amen po ba? Kaya, huwag tayong tumigil. Gagamitin ng Diyos ang ibang tao. Amen? Do your part, God will do the rest as part of from His promises. Number 2, God use your own hand. The first one is God use the other hand's people. But one day, God use your own hand to experience more than enough. Taas ang kamay ng mga nagtatrabaho. Sige pa, taas. Yan. I declare more than enough salary.
higit sa inyong inaasahan. Amen? Amen ba? Para masabi mo naman na God will supply all my need. And one day, even I want, God will provide. Do you believe? Amen. Darating oras. Dahil ang Diyos ay hindi natutulog. Ipapakita ng Lord yun. Kung ilang pandemic, doon ka. Hindi mo napapansin, noon walang sagot, pero ngayon sumasagot ang Diyos. Bakit? Alam ng Diyos ang great timing of yours. Alam ng Diyos ang kailangan mo. Alam ng Diyos yung oras ang himala na kailangan mo. For you to experience more than enough. Kaya sabi, Lord, enough is enough. Kasi sabi ng iba, mind setting. Yes, true. Pero malaking bahagi ang the mind of God. Hindi mind your own. Yung lahat ng mga financial analyst and coach, mindset lang daw yon. True. Pero for me, as a minister of the gospel, Isaiah 55, His thought is higher than my thoughts. His ways is higher than my ways. Di ba? Yes, totoo yun. Pero mas maganda, mataas ang kaisipan ng Diyos. You need to seek the mind of God. The mind of Christ. Lord, ito. So, number 2, tatlo lang po ito. God, use your own hand. The Lord give you food to eat. God's sustaining hand is always with you. Exodus 16, 2-5. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moses at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sila ay pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Ito yung murmuring nila, ha? Doon nakakakain kami ng karne, tinapay, hanggang gusto namin. Dito naman, sa ilang ay pinagdalhan niyo kami ng aming, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot. Sabihin natin, mamulot. Ang Diyos ang nag-provide, ikaw ang mamumulot. Sabihin mo, sabi mo, mamumulot ka. Amen? Para mamulot ng kakainin nyo, na ibig sabihin dito, ng tinapay. At sasabi dito naman sa ilang pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatayo. At sabi ng verse 4, sinabi ni Yahweh kay Moses, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, sabihin natin, araw-araw. Palabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ang pagkain nila sa maghapon sa pamagitan ito'y susubukin kung susunod sila sa aking tagubilin. Kita nyo? Yung pamumulot ay meron pa rin tagubilin ng Panginoon. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Bakit? Kasi pag araw ng linggo, para sa Lord. Yung iba ito, habang namumulot, nagtago. Disobeying the rules. Kaya yung kanila itinago na bulok kasi araw ng linggo, pamamahinga. Ang sabi ng Lord, pagka ika-6 na araw, doblehin nyo. Ang dahilan nyo ay para bukas. So ano po yung senaryo dito, mga kapatid? Merong pagtugon ng Diyos, pagkilos ang Diyos, pero may pagkilos ka rin. Amen? And part of contribution with your own hand. Kaya sabihin mo, kaunting sipag. Amen? Sometimes God positioning you to the best way of the source. God will provide. Sabi natin, God will provide. Ang sabi ng verse 19 ng Philippians 4, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pagitan ni Kristo. Ang sabi po dito, tingnan natin, verse 13, ang lahat na ito'y magagawa dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. So, ang ibig sabihin,
God used your own hand for provision. At bibigyan ka ng lakas ng Panginoon. Bibigyan ka ng talino, bibigyan ka ng kakayanan. Sabihin natin, ang Diyos ang magbibigay ng kalakasan sa akin. Kasi bakit? Maraming umaasa sa iyo. Mayroong mga bagay na pangarap ka na dapat matupad. Kaya napakahalaga na matupad yon by your own hand. At ikaw lang ang makagagawa nun sapagkat ang Diyos ang nagsabi, anong hawak mo? Kita niyo si Moses, nung sila ay lilikas, tatawid sila sa Red Sea, ang sabi ng Lord sa kanya, anong hawak mo ko, Moses? Tungkod po. O, ibinigay. Sa John chapter 5 and 6, nung nagkaroon ng shortage ng pagkain dahil 5,000 tao ang sumunod kay Kristo, ano nasa kamay ng bata? Dalawang isda at 5 tinapay. Yung babaeng balo, nung mamatay yung kanyang asawa, tinanong ng propeta, anong meron ka? Wala po, walang naiwanan. Pero meron po kaming gagapatak na langis. Ang ibig sabihin, with your own hand, maliit man o malaki, God will give you and to experience you more than enough. And that is part of your contribution, your labor. Amen? Amen ba? So let us point this. Ang sabi dito, na napakahalaga, sa verse 14 ng Philippians 4. Gayon may ginagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin mga kahirapan. Alam naman ninyong mga taga-Pilipos na kayo lamang ang iglesia na nakakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia. Nung ako'y nagsimula lamang na pangaral ng magandang balita. Noon ako'y nasa Thessalonica, makailang ulit din pinadala niyo ako ng iyong tulong. Hindi sangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi nais ko, makinig kayo, nais ko na makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Imagine, yung quote ni Pablo, hindi dahil nais kong tumanggap ng kaloob sa inyo, kundi ang sabi niya, ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala kasi may gantimpala yun eh. May gantimpala. Narito ngayon ang katigbayan labis-labis sa kaloob niyo sa akin, higit sa pangailangan ko ang natulong ninyo sa akin ang hati ni Epaphroditus. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog ng Diyos sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Ito pala, pag tayo ay you work with your own hand, ang pagbibigay niyo pala, ito po ay katanggap-tanggap na handog. Amen. Amen po ba? Hindi lang pala ito yung magbibigay ka with your own ability. Diba? Giving your offering and tithes. Hindi lang yung ganun kaisipan, kundi ito yung handog. Lord, ito pong sweldo ko, inihahandog ko sa iyo ang ikapu ko, ito yung handog, katanggap-tanggap sa iyo ito. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Hello? Kasi hindi lang yung pagsamba ang ating paghandog eh. Lahat ng meron tayo, ito pala ay paghandog. Kahit sa iyong kamay, nagbigay ka sa sino man, ito'y handog. I do it for the Lord. Amen? Amen po ba? Yung nagbigay ng TV, ninong, yun po'y para sa Diyos. Yan po'y para kay Lord. Handog ko po yan sa Panginoon. Siya pa nagpasalamat. Salamat po sa prayer. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagpipray sa iyo. Amen po ba? Kaya ka nakaka-experience of more than enough somebody praying for you. At yun, pag ikaw ay nagbigay ng kaloob with your own hand, ito ay handog para sa iyo. Handog. Naalala ko po nag-aaral si Stephanie. Meron pong isang pastor na may anak na babae.
bata pa lamang, ito yung kapurihan ng Diyos. Kada kasama po nung pastor yung kanyang anak na yon. Alam ng Panginoon, ayon sa kakayanan, pag nakita kong pauwi na, Nining, pandagdag sa baon mo ha. Ay salamat po, pastor. Yun, glory to God. At alam niyo yung ama nakausap ko, Bishop, salamat nga pala. Bakit? Graduate yung anak ko, tourism, nagtatrabaho na siya sa munisipyo. Nakuha niyo po ba? Ibig sabihin, yung mga handog mo ay may narating. Kaya in return, purihin ang Panginoon. Yung pag-aaral ng mga anak ko noon, hindi lang sa aking kamay. Gumamit ang Diyos ng kamay ng ibang tao. Yung bahay namin, hindi lang aming kamay, hindi lang kamay ng anak ko, gumamit ang Diyos ng kamay ng ibang tao. Right? Kasi He is more than enough na may gagamitin ng Diyos. Hindi mo kaya, gagamitin ng Diyos ang kamay ng ibang tao. Pero pag kaya mo, katulad ng mga Ehipto, namumulot dati sila, pero dumating ang sandali, nawala na. Bakit? Pinagtanim na sila ng Diyos. Eme po ba? Kasi dati namumulot lang sila eh. Pero dumating ang sandali, teka, baka kayo ma-spoiled. Magtanim na kayo. Dahil ang kakainin nyo, manggagaling sa pinagtrabahuhan nyo na. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Tingnan natin. Meron po akong verse na nakuha dyan. Ito, Joshua chapter 5 verse 10. I-shortcut na natin. Dito po ako magtatapos. Samantalang ang mga Israelita ay nasa Gilgal. Okay. Sa katapat ng Jericho, ipinagdiwang nila ang Pasko noong kinagabihan na 14 na araw ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Pasko, kumain sila ng pagkain inani nila sa lupaing iyon. Sinasagisag ng trigo at tinapay na walang pampaalsa. At hindi na muling umulan ng mana. Sabihin natin, huwag kang humingi umulan ng mana. Kasi pinahinto ng Diyos ang mana. Ayan, sabi dyan, no? Hindi na muling umulan ng mana nang makakain na sila ng ani nila sa lupain ng Kanaan. So, ang ibig sabihin, dati, gumamit ang Diyos ng ibang tao, dati, ang Diyos mismo ang kumilos, ito namang huli na, abay, wag naman kayo ma-spoiled. Magtanim na kayo. At nung nagtanim, umani sila ng mismong ani ng kanilang kamay. Amen po ba? Meron triple partnership. In your needs, pag ikay walang-wala, gagamit ang Diyos ng ibang tao. God provide. The second one is the hand of God Himself. Mangyayari yun. And the third one, God used to provide your own hand. Katulad dito sa Joshua, chapter 5, alam naman natin, inalagaan sila ng Diyos na pinaulan ng tinapay ng mana. Pero dumating na sila, naandun na sa Kanaan, sa pangako ng Diyos. Nung sila nasa wilderness, ibinibigay talaga. Just enough. Pero nung sila nag-entry na doon sa Kanaan, ang ginawa ng mga tao doon, nagtanim. Nagtanim na sila, they work hard, they plant seed, at yung nag-celebrate sila ng feasting, a celebration, hindi na umulan ng mana nung sila ay umani na. Bakit? Bumukal na ang bunga galing sa kanilang mga trabaho. Amen? Amen po ba? Your work is a blessing. No? Merong transitional dito.
Shortcut nung nauli. Ang sabi dito, na napakahalaga. However, when life is centered to God's work, become a blessing. The labor of your hand will bring a happy and wellness to your life. Aanihin mo ang pinagpagalan mo. Amen? Kaya si Joseph, pinagpala sa ibang lugar, sa Ehipto. Hindi ko naman sinasabi na pagpapalain ka sa ibang bansa. Tandaan natin, if we actualize our faith, even in your own employer, your own work, God will experience Jehovah Jireh. Amen? The God, He is more than enough. Hindi tayo magkukulang. God used other people, as I close, the hand of other people. God used His own hand, and God used your own hand, your labor. So love your work, be a good steward for your work, love your employer, love the people around you who bless you. Kahit pagod ka, utos na utos sa boss mo, pasalamatan mo pa rin siya. Dahil yung iba, walang trabaho. Ikaw, may trabaho. Amen? Kasi minsan may ugaling nung walang trabaho, kahit ano, basta may trabaho, nung nagkatrabaho, ayaw naman magtrabaho. Aba, ay, love your work. Isa yun sa kamay na ipararana sa iyo ang more than enough. Amen? Kasi God will promote you. And I declare today, every professional, you will experience from your boss the increasing salary of more than enough. Palapak naman dyan. Praise God. Sa mga tatay, bagamat magasto sa mga anak sa aral, alam ni Mrs. yan. Hindi ko alam yan. Kasi ako na sa church, ikaw na sa anak mo. O anak natin pa. Alam natin sa mga magulang, magastos magpaaral. May sakripisyo. But I declare today, you will experience more than enough. Makakatapos ang anak mo ng kolehiyo, huwag kang mag-alala. Amen? Sa mga kabataan, pasalamatan nyo ang inyong mga magulang na nagtatrabaho. A simple token of appreciation, Daddy, salamat. Mama, salamat. Ginigising mo ako ng maaga. Salamat, ikaw naglalaban ng uniform ko. Salamat, ikaw naghahanda ng pagkain ko. And God will give you another more than enough na pabaon. Amen? And our family sa Life in Christ, ito po lagi ko pong ipinagpipray sa Diyos. Lord, the anniversary is coming. At ang text po natin ay nasa Genesis 22. God will bless our descendant. Kaya this Sunday, coming Sunday, bring your family here. Hayaan natin magsiksikan tayo. Sa tingin ko, hindi tayo kasya. Hayaan natin papurihan natin ang Diyos. Amen? Yung mga anak mo, isama mo. And I believe God will pour out His blessing sa ating descendant. Pag sinabing descendant, God is a God of generation. Your descendant will be blessed by God. Yung anak mo, nakalong-kalong, nakahanda na ang pagpapala ng Diyos. Nung kami naglilingkod ni Mrs., maliit pa si Steph, si EJ Akay niya, si Yuri nasa tiyan, biro niyo, 3. Amen? Nasa full-time ministry kami. Ang nag-iisip sa amin, ibang tao eh. Paano mo papaaral ang mga anak mo? Sabi ko, huwag nyo nga isipin yan. Hindi ko nga iniisip yan eh. Dahil ang Diyos, ang employer ko, He is more than enough to supply my need. Ay, nung nakagraduate na lahat, ano masasabi nyo?
buhay ang Diyos. Minsan, dapat balikan natin. Other, God used the hand of man, God used His own hand, and God will use your own hand. Tayo po tumayo. And God, Jehovah Jireh, God will provide. Huwag tayo mag-alala. Nagkagastos-gastos kayo, ibabalik ng Diyos. Triple time. Nakagas ko na 10,000, katapat ng Lord, 100,000. Di ba? Amen? Nakagatos ka ng 20,000, katapat ng Diyos, more than enough, anak, ayan ang 200,000. Sobra pa yan. Opo, Lord. Praise God. Magpa-Jollibee ka naman. Amen? More than enough. Amen? Awitin nga natin yon. He is more than enough. Alam, may pasok ang ating pastor team. Buti na andyan si James. O ibang awitin na lang, anak. Tagalog. Napakabuti mo. And we declare, He is our God who is more than enough. Minsan ipararanas sa iyo ng Diyos ang luha. Hindi luha ng pagdaing. Hindi luha ng pasalamat. Dahil ang Diyos is God of more than enough. Kasi aakapin ka ng Diyos eh. Yung mga sandaling ikay nagsosolo, walang umaakap. Ang Diyos umaakap sa'yo. Alam niyo yung footprint in the sand? Naglalakad siya. Dati 2. Naging 1 na lang. Ang sabi niya, Lord, iniwanan mo na ako. Ba't bakas na lang ng paa ito, isang pares? Ang sabi ng Lord, no! Anak, yan ay paa ko. Kalong-kalong kita. Hindi kita pababaya. Amen? So let's worship God. Buti mo. Sing it. Aming Diyos Ama. Awitan mo siya. Ang Diyos nilikhain, luluwalhati. Isigaw mo sa Kanya, napakabuti mo. Napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon. Noon, ngayon. Kailan pa man sa buhay ko tapat. Sing it. Oh, napakabuti mo. Aming Diyos, ang iyong nilikha. Ang iyong nilikha, luluwalhati ka. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Di ka nagbabago. Noon, ngayon. Noon, ngayon. Kailan pa man. Sa buhay. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Awitin po ulit natin. Kailan sa buhay ko tapat. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong katapatan. And we declare
Our God is more than enough. God will use you, by you, the hand of other people, to provide our needs. And even your own hand, Lord, we will experience it. And even our own hand. As we work, our labor, and be a good steward of our child. Lord, I declare sa bawat pamilya ng bawat isa, hindi na po kami naandun sa Ehipto, not enough. Wala po kami sa wilderness, just enough living. At kami po ay nasa promised land, that we will experience the life who more than enough. You are Jehovah Jireh, the one who supplies all our needs. In Jesus' name, amen and amen.